Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Jairel S. Limbaga at ngayon ay ibabahagi ko ang aking ulat tungkol sa alamat, ang kahulugan nito at ang kasaysayan kung paano ito umunlad sa Pilipinas. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga alamat ng mga pangyayaring may kaugnayan sa tunay na tao at pook at may batayan sa ating kasaysayan. Kaugnay ito ng meto at kwentong bayan. Ang salitang alamat ay katumbas ng legend sa Ingles. Bagamat may halong kwento o imahinasyon, may bahagi pa rin ng alamat na nag-ugat sa tunay na kasaysayan, tulad ng mga kilalang bayani, lumang kaharian o sinaunang kultura. Ang halimbawa rito ay alamat ni Maria Makiling, isang diwata sa Mount Makiling na pinaniniwala ang tumutulong sa mga tao noong sinaunang panahon. At ang iba pang halimbawa ay alamat ni Lapu-Lapu, kwento tungkol sa katapangan ni Lapu-Lapu sa Mactan. Ngayon naman, tatalakayin natin ang kasaysayan ng alamat sa ating bansa. Ang alamat ay mula sa salitang Latin na legendos, na ang kahulugan ay upang mabasa. Ibig sabihin, ang mga alamat ay mga kwentong karapat-dapat basahin at ating ibahagi. Noong 1300 AD, ang ating mga ninuno na kilala bilang Ita o Aita ay mayroon ng mga sariling karunungang bayan. Dahil wala pa silang sistema ng pagsusulat, ang kanilang mga alamat ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng salita. Sabi ng mga hiyologo, ang mga sinaunang tao sa Asya ay nabuo ang kanilang kultura dahil lagi silang lumilipat-lipat ng tirahan. Wala pa silang pamahalaan, wala pang sining, panulat, o agham na organisado. Dahil dito, ang mga kwento at kaalaman nila ay hindi sinusulat, kundi ipinapasa lang sa pamamagitan ng salita. Sabihin lang ng sabihin mula sa isang tao papunta sa susunod. Dumating ang mga Indones. May dala silang sariling kultura, pamahalaan at panitikan. Sa kanila, nadagdagan at yumaman ang mga alamat ng ating bansa. Ikatlo, sumunod na dumating ang mga Malay. Sila ang nagpakilala ng alibata, kaya ang ilang alamat na dati ay pasalita lamang ay naisulat sa mga dahon, balat at kawayan. Sa panahong ito rin, sumibol ang ilan sa ating pinakakilalang alamat gaya ng malakas at maganda, ang alamat ng pinagmula ng tao at maragtas. Ika-apat, dumating din ang mga Inchek, Bombay, Arabi at Persiano na nagdala ng kani-kanilang kultura. Kaya naman, lalo pang umunlad at dumami ang uri ng ating alamat. Ikalima, nang dumating ang mga Espanyol, sinunog nila ang maraming sulat at panitikan ng ating mga ninuno dahil itinuturing nila itong laban sa kanilang relihiyon. Ngunit hindi nila nasira ang mga alamat na pasalita, kaya naipasa pa rin ito hanggang sa susunod na henerasyon at hanggang ngayon, ang alamat ay nanatiling buhay, tinuturo sa paaralan, binabasa at ipinapasa ng mga kabataan. Sa kabuuan, ang alamat ay hindi lamang kwento. Ito ay bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ito ang nagdurugtong sa atin, sa ating nakaraan at nagbibigay diin sa kahalagahan ng imahinasyon, paniniwala at tradisyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw.